Si Risa ay isang 19 years old na dalagang taga Pampanga. Payat siya, morena at mahaba ang buhok at may matamis na ngiti na madalas makatawag pansin sa kanyang mga posts sa social media. Isa siyang simpleng dalaga na mahilig sa online chat at pagbabahagi ng kanyang mga kwento sa buhay. Likas siyang palakwento at malambing, bagay na lalong nagpapatamis sa kanyang imahe sa online. Pero bago natin ipagpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin muntikong YouTube channel? Para updated kayo sa susunod na video, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Sa isang social media group na tungkol sa mga kwentong buhay sa probinsya, doon niya unang nakilala si Larry. Isang 45 years old na kargador sa palengke sa bayan ng Guagua. Matipuno pa rin kahit may edad, maitim dahil babad sa araw, at may halong pilyo pero maginoong kilo sa chat. Hindi niya inilihim kay Risa na may asawa na siya na si Cora, isang labandera, at mayroon silang 5 anak. Ngunit sa kabila ng lahat, may kung anong kakaibang kiliti ang hatid ni Larry kay Risa tuwing magka-chat sila. Risa, kumusta ka na uli ngayon? Namiss ko yung mga kwento mo kagabi. Yan ang madalas simula ng mensahe ni Larry tuwing gabi pagkatapos ng trabaho. Palaging maagang natutulog si Cora matapos ang paglalaba, kaya may panahong makipag-chat si Larry. Nagustuhan ni Risa ang atensyon. Hindi siya sanay na pinakikinggan ng ganung paraan, parang laging may paghangang kasama tuwing magsusulat si Larry. Hindi siya bastos, pero may konting lambing at himig ng pagnanasa na pilit niyang sinusubukang huwag pansinin pero dama niya. Isang gabi na itanong ni Larry, "Kung dyan ako sa tabi mo ngayon, anong gusto mong gawin natin habang umuulan sa labas?" Napangiti si Risa kahit medyo kinabahan. "Siguro makikinig tayo ng ulan habang magkayakap. Gusto ko maramdaman yung init mo." Hindi iyon tipikal na sagot niya sa ibang ka-chat. Pero iba si Larry. Iba kung paano siya titigan sa mga litrato, kahit alam niyang mula lang iyon sa screen. "Yakap lang ba?" tugon ni Larry. "Yakap muna, baka kung saan pa humantong," pabirong sagot ni Risa na may kasamang emoji ng pusong kulay pula. Sa gabing iyon, tila mas uminit ang usapan. Mabagal, maingat. May halong biro pero naroon ang tensyon. Dahan-dahan, parang sayaw ng dalawang kaluluwang naghahanap ng init kahit alam nilang bawal. Habang patuloy ang chat, unti-unti nang naipinta sa isip ni Risa ang imahe ni Larry. Puno ng pawis matapos buhatin ang mga kahon ng gulay, magaspang ang kamay pero marunong humawak ng marahan. Si Risa naman ay nagsisimulang magtanong sa sarili, paano kung magkita sila sa tunay na buhay? Hindi pa sila nagkikita, pero sa bawat gabi ng mensahe, tila lalong dumidiin ang koneksyon. At sa huling mensahe bago sila natulog, may bulong si Larry. "Pag nagkita tayo, Risa, ako mismo ang magdadala ng init na hinahanap mo." Makalipas ang halos 2 buwan ng gabi-gabing chat, tawagan at palitan ng mga larawan, dumating din ang araw na pinakahihintay ni Risa, ang pagkikita nila ni Larry. Hindi niya alam kung bakit siya nahulog ang loob kay Larry, marahil dahil sa mga salitang hindi niya naririnig mula sa mga lalaking kaedad niya. Si Larry, kahit mas matanda, ay may kakaibang karisma, marunong makinig, marunong magparamdam ng pag-aalaga, at higit sa lahat, marunong magpainit ng damdamin sa paraang hindi bastos. Nagkita sila sa isang maliit na karinderya malapit sa palengke ng isang bayan sa Pampanga. Suot ni Risa ang simpleng puting dress at pulang flats. Maaliwalas ang mukha at kahit may halong kaba, ang mga mata niya ay punong-puno ng pananabik. Si Larry ay naka-t-shirt na puti, may amoy ng bagong paligo, pero bakas pa rin ang amoy ng trabaho sa kanyang balat. Napatigil siya nang makita si Risa. Hindi siya makapaniwala, hindi lang maganda, sariwa, mabango at halatang hindi sanay sa ganitong lugar. "Ang ganda mo pala sa personal, Risa," sambit niya sabay ngiti. "Mas gwapo ka rin kaysa sa mga litrato mo," sagot ni Risa, sabay ngiti at bahagyang yumuko. Maghapon silang nag-usap, walang humawak, walang halik, pero dama ang init, mga titig na parang hinihipuan ng kaluluwa. Umuulan na nang ihatid ni Risa si Larry pa uwi gamit ang kanyang kotse. Bago bumaba, may sinabi si Larry habang nakatitig sa kanya. "Risa, gusto ko sanang makalayo minsan, kahit isang araw lang tayo lang. Ayokong lagi akong nandito, parang hindi kita kayang iangat sa ganitong buhay." Hindi kumibo si Risa, pero sa kanyang puso tila may pintuang bumukas. Makalipas ang 1 linggo,
Nag-iba ang ihip ng hangin, hindi na kasing lambing ang tono ni Larry, parang may bigat ang mga mensahe. Risa, pwede ba akong makahingi ng konting tulong? May sakit si Bunso. Hindi ko masabi kay Cora kasi baka ako pa ang masisi. Baka pwedeng kahit konti lang. Napaisip si Risa. May konting pag-aalinlangan pero nanaig ang damdamin. Nagpadala siya ng 3,000 pesos sa e-wallet. Pagkalipas ng 2 araw, Risa, nasira pa yung gulong ng kariton ko. Hindi ko talaga alam kung paano ko aayusin. Ikaw lang naisip ko. 2,000 pesos ulit ang ipinadala ni Risa. Wala siyang sinasabi, pero unti-unti na niyang nararamdaman ang kakaiba. Parang may hinihilas sa kanya pababa, hindi na ito yung sweet na Larry na kilala niya sa umpisa. Hanggang sa isang gabi, habang nagda-drive pa uwi mula sa mall, may nasabi si Larry na bumagabag sa kanya. Alam ko may kahya ka, Risa, sana wag mo kong pabayaan. Baka ako na lang talaga ang lalaking tunay na magmamahal sa'yo pero alam mo rin na kailangan kong alagaan ang pamilya ko. Sana maintindihan mo. Tumigil si Risa sa gilid ng daan. Hawak ang cellphone, nanginginig ang kamay, napapikit siya. Hindi na siya sigurado kung pagmamahal pa ba ang nararamdaman niya o awa, o baka ginagamit na siya. Pero kahit ganun, hindi niya agad kayang bitawan si Larry. Mula nang una silang magkita, hindi na nakabalik si Risa sa dating siya. Sa bawat pag-uusap, sa bawat HST ni Larry sa gabi, lalo siyang nahulog. At sa bawat pagkikita nila sa isang mumurahing lodge sa labas ng bayan, sa loob ng sasakyan ni Risa habang umuulan, o minsan sa isang tagong kwarto ng isang kaibigan ni Larry, palaging nauuwi ang lahat sa pagtatalik. Hindi madalas ang pagkikita, pero sa bawat sandali, may matinding init at puno ng sabik. Si Larry ay mapusok, marunong sa katawan, at si Risa naman ay sabik sa init na noon lang niya naranasan. Hindi siya nagtanong ng sobra, hindi siya humiling ng sobra. Basta't magkasama sila ay sapat na. Hanggang isang araw, habang nasa loob ng kanyang kwarto, nakatitig sa 2 guhit sa pregnancy test, parang gumuho ang kanyang mundo. Buntis si Risa. Napakapit siya sa gilid ng kama, pilit inuunawa kung paano at kailan, pero alam niya kung sino ang ama si Larry. Hindi niya agad sinabi. Inipon niya ang lakas ng loob at nang tuluyang sabihin ito kay Larry sa chat, ilang minuto lang ang lumipas bago ito tumugon. Sigurado ka ba? Oo, hindi ako nakipag-ugnayan sa iba, Larry, ikaw lang. Makalipas ang 1 oras, Risa, hindi ko na yata kaya to. May pamilya ako, may 5 anak. Wala akong kakayahang magdagdag pa ng isa. Ikaw na ang bahala dyan. At baka hindi akin yan, baka may iba ka pa ka-chat. Parang sinaksak si Risa sa dibdib. Napatitig siya sa mensaheng iyon, paulit-ulit habang unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makagalaw. Ano ibig mong sabihin, wala kang pakialam? Wala akong choice, hindi ko pwedeng iwan ang pamilya ko. Hindi mo dapat hinayaan to mangyari. Hindi na siya nakareply. Kinabukasan, sinubukan niya itong tawagan, blanko ang chat, hanggang sa makita niyang, "This user is no longer available." Blinok siya ni Larry. Lumipas ang mga linggo. Tahimik si Risa. Hindi na siya nagpo-post, hindi na siya lumalabas, hindi siya makakain, minsan gusto niyang itago ang lahat. Pero bawat tibok ng kanyang tiyan ay paalala ng init na naging kasalanan at pag-ibig na naging pasakit. Ang tanging lalaking minahal niya, ang unang lalaking tumikim sa kanya, ang unang yumakap at humalik sa kanya sa dilim ay isa palang duwag. At ngayon, siya ay nag-iisa, may dalang buhay sa kanyang sinapupunan at walang kasiguraduhan sa hinaharap. Pero habang nakaupo siya sa tabi ng bintana, pinunasan niya ang luha at mahina niyang bulong. Nang biglang nawala si Risa sa social media, maraming napansin ang kanyang mga kaibigan. Hindi na siya nagpo-post, hindi na siya sumasagot sa tawag. Ang dating masayahing dalaga ay naging aninong nagkukubli sa dilim. Pero ang mas malupit na dagok ay dumating ilang araw bago siya matagpuang wala ng buhay sa kanyang kwarto. Isang kaibigan ni Risa ang nagpadala sa kanya ng link. Isang anonymous na account sa isang sikat na video site. May video scandal. Hindi lang 1, 2, 3. Lahat malinaw, lahat ay siya, at ang lalaking nandoon ay si Larry. Mga kuhang palihim sa motel, sa sasakyan, minsan sa loob mismo ng palengke sa tagong bahagi. Wala ni isa sa mga video na yon ang may pahintulot ni Risa. Lahat ay kuha sa dilim, sa pananabik sa pag-ibig na akala niya ay totoo.
Nang mabasa niya ang mga komento, ang mga bastos, mapanghusga mapanirang salita, parang gumuho ang lahat ng natitira pa sa kanya. Pati katawan ko ginawa niyang libangan. Akala ko minahal niya ako, pero ginamit niya ako bilang palabas sa iba. At sa gabing iyon wala na siyang lakas para lumaban. Nag-iwan si Risa ng isa pang liham. Hindi na ito para sa kahit sino. Ito ay para sa sarili niyang katahimikan. Wala akong kasalanan, minahal ko lang siya, nagtiwala lang ako sa kanya, pero ginawang laro ang dangal ko. Kung mabasa mo ito, Mama at Papa, patawarin niyo ako. Ayoko nang makita ng mundo ang katawan kong ginamit. Gusto ko lang matapos ang sakit. Ganyan nakasulat sa liham. Natagpuan si Risa sa kanyang kwarto. Wala nang buhay. Sa tabi niya ang cellphone na may mga screenshot ng mga video, mga chat kay Larry, at voice messages kung saan siya'y umiiyak at nagmamakaawang itigil na ang pagpapakalat. Nang maisumite sa mga autoridad ang ebidensya, agad na iniutos ang paghuli kay Larry. Sa loob ng kanyang lumang cellphone at laptop, natagpuan ang orihinal na mga video, nakaayos pa sa folders na may pangalan ni Risa. Walang pagtanggi si Larry, walang pag-amin, tahimik lang siya habang inilalabas ang bawat file, habang binabasa sa korte ang mensaheng iniwan ni Risa. Tahimik siyang umiwas ng tingin na duwag hanggang dulo. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong. Ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman nangaabuso. Ang katawan at tiwala ng isang babae ay hindi laruan. Sa panahon ng teknolohiya, mas madaling manira kaysa magtayo, kaya dapat ay doble ang pag-iingat. Walang kasalanan ang isang biktima na umibig. Ang tunay na kasalanan ay ang pananamantala sa inosente. Sa alaala ni Risa, sana ay magbukas ng mata ang kanyang kwento. At sa bawat Larry na nariyan, tandaan ang hustisya ay hindi natutulog. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig.